At tutuloy ang kasal ni Lynette sa kabila ng pagtutol ni Annalyn dahil naghahalangan nga ito dahil sa mga ugali ni Carlos na siya lang ang nakakakita. Wala siyang magawa dahil ang kanyang ina ay naloko ni Carlos, nadala sa mga drama ni Carlos. Ang iniisip kasi ni Lynette ay talagang mahal siya ni Carlos at hindi siya kayang lokohin ito. Ngunit sa gitna ng kasal ay magugulantang ang lahat dahil bigla na lamang lilitaw nga itong si RJ. Dala nito ang matagal ng sekreto ni Carlos. Dito nga niya ilalantad na hindi nga niya pwedeng pakasalan si Carlos sapagkat marami pa itong mga bagay at mga lihim na dapat niyang malaman. Bumalik na kasi ang alaala nitong si RJ at bago ang pangyayaring yun ay nalaman niya kay Moira at kay Zoe na ang kanyang ama pala ay walang iba kundi itong si Carlos. Mga bagay na matagal nang nilihim ni Carlos kay Lynette. Nalaman din ni RJ na si Carlos at si Moira ay matagal na palang magkasabwat at ang lahat ay plano talaga nila na sirain ang mundo nitong si Lynette. Sapagkat hindi matanggap ni Moira na hindi tunay na tanyag ang kanyang anak na si Zoe. Hangad kasi nito ang kayamanan ni RJ. Yun lang ang habol niya dito. Na siyang dahilan kung bakit abot langit ang galit ni Moira kay Lynette. Dahil ang kanyang alas na si Zoe ay talo. Dahil nga hindi niya anak kay RJ si Zoe. Masakit kay Moira na si Annalyn lang ang tunay na tanyag. Kaya gustong-gusto niyang pahirapan ang mag-ina dahil sa kanyang pagkasakim sa kapangyarihan. Migil ang mundo nitong si Lynette sa kanyang mga narinig at natuklasan. Hindi niya namalayan na tumulo na ang kanyang luha at nag-uunahan na ang mga ito. Labis niyang nasaktan sa mga sinabi nitong si RJ. Hindi niya sukat akalain na magagawa yun ni Carlos sa kanya. Sinabihan niya si Carlos na napakahayop nito at isang mapanlin lang. Sana noon pa man ay nakinig na siya sa mga kutob ng kanyang anak na talagang ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Nalungkot ang lahat ng dumalo sa kasal. Sa pangatlong pagkakataon kasi ay hindi na naman natuloy ang kasal ni Lynette. Talagang hanggang doon na lamang. Natrauma siya ng sobra. At pakiramdam nga niya ay wala talaga siyang swerte sa mga lalaki. Malungkot na iniwan niya ang groom at tumakbo palabas ng simbahan. Hindi niya mapaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Nasaktan siya ng sobra sa mga nangyayari. At dahil doon, nagkaroon siya ng depresyon. Kaya naman, nag-aalala ng husto ang anak niyang si Annalyn. Minabuti nitong umalis muna ng bansa kasama nga ito ang kanyang ina para makalimutan ang mga nangyari sa kanya. Maghilom pa kaya ang sugat sa puso niya? At mabibigyan pa kaya ng ang pag-ibig ni RJ? Matutupad din kaya ang wish ni Annalyn na kay tatay RJ na lang magpakasal itong kanyang ina? At magkakaroon pa kaya sila ng happy ending? Abangan!